Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Miss Eileen and Mr. Ellie. Hello po, good morning sa ating lahat, and gusto ko pong i-congratulate kayo for coming here, for registering for the cervical and breast screening. It takes courage po, I believe, na pumunta dito. So, ako po si Eileen Pascual, ako po ay 53 years old, may tatlong anak, eldest is 28, youngest is 17, may tatlong apo, from Manila but settled here in Baguio now for 11 years. So ako po bilang may bahay ay wala namang masyadong bisyo sa buhay, mahilig kumain, hindi masyadong mahilig sa gulay, hindi rin ako athletic or mahilig mag-exercise, pero mahilig ako maglakad. So you have heard of the risk factors that we have. One major would be probably yung family ko. My father had liver cancer. His aunt had breast cancer, and my half-sister on my dad's side also had breast cancer. But she's still alive after 30 years. So ako naman po na-diagnose noong August 2023, last year lang po, stage 1. Nakakapalang po ako ng bukol without no other symptoms. Okay? So yun lang, may bukol. So immediately, nagpa-check up po ako sa aming OB, and napa-mammogram, napa-ultrasound, and sadly, yes, it has been found out to be malignant. Okay, so that was last year of August. Nalaman namin na yun, kailangan namin mag-start ng chemotherapy and other medications or treatments dahil we call it the triple positive. Doctora mentioned earlier about the ER, PR, and the HER2. So anyway, nagsimula yung gamutan ko ng September last year. I had 6 cycles of chemotherapy which was finished in December. Huwag po kayo mabibigla na noong February, it already metastasized. Nag-spread na po siya sa liver and, not liver, spine and sa lungs. Pero kita nyo naman, we're still alive. Hello, we're kicking. Stage 4. But, positive. Alright? So anyway, ano yung mga takot ba na humahadlang sa mga taong katulad natin? Bakit ayaw natin magpa-check up? Ba't ayaw natin magpa-konsulta? Minsan may nakikita ng symptoms, ayaw pa din. So ito, binansagan ko siyang 6F. Okay, para mas madaling matandaan. Number 1 is the fear of the unknown. Ang alam lang natin sa cancer, kung ano yung nakikita natin sa pelikula, anong naririnig nating kwento ng mga kakilala natin. But we don't really know exactly kung ano yung pinapasok natin. Para siyang horror house na napakadilim na hindi mo alam kung anong kalaban mo sa loob. Diba? So that's number 1, the fear of the unknown. Number 2 is yung facts. Meron sa mga nagtanong kanina, mga nagpa-test na. Actually, iba natatakot kasi yung results na makikita nila, the facts. Hindi mo madi-deny, ay, ano siya, may bukol siya. Ay, ganito, positive siya. Natatakot tayo doon. Even doon sa mga survivors na katulad ko, we still have the monitoring every year. Even those who are finished with the treatments, mayroon pa rin fear. Nandun siya. Natatakot na baka mamaya, hala mag-recur, or hala baka kumalat, may ganun siya. It's a normal thing. Kasi nga, reality yun eh. So that's part of the fears na aalinlangan natin. So number 1, fear of the unknown. Number 2, yung facts. Kasi hindi mo madi-deny ang mga lalabas sa mga medical results mo. Sa CT scan, sa PET scan, and all that. Number 3, yung finances. Diba? Alam natin na napakamahal magpagamot. Kaya ngayong iba, nalaman nila, ay may bukol ako, o magpa-check up ka, ayoko na, wala naman akong pampagamot. That's one of the major fears of people, why they don't want to get checked. Okay? Kakulangan sa pera, sasabihin nila, yung pang-araw-araw pa nga lang namin, kulang na. Paano pa? Parang ganun. Number 4 na F is yung feelings. Okay? Yung feelings tsaka yung physical limitations.
Kasi syempre, pagka ikaw kahit naman may sakit ka, sipon, upo, ayaw mo nang gumalaw, o kaya di ba, nanghihina ka na. Nakukulangan ka, hindi ka makapasok sa trabaho, hindi ka makafunction fully well. So, yung feelings na yon sa maliliit na sakit pa lang, imaginein mo kung cancer. So, parang mas na-overwhelm tayo. Ganon din yung pakiramdam, yung emotions mo. Sabi nga nila, nagiging emo ka kapag ka may na-diagnose ka. But it's normal, okay? So, physical and the feelings that we have. Number 5F natin is yung family and friends. Iniisip natin, pag ako na-diagnose ng cancer, paano na yung pamilya ko? Paano na yung asawa ko, yung mga anak ko? Paano na yung finances namin? How will we provide for our family's needs? Tapos, yung regular finances pa na utility sa bahay, pag-aaral ng mga bata, pagpapagamot. So that's another reason. Number 6, yung faith. Pananampalataya natin sa Diyos. Diba? Parang ang tanong natin, kakayanin ba ng faith ko kapag na-diagnose ako ng cancer? Hanggang saan kaya ako itatawid ng pananampalataya ko? Diba? So these are the 6 F's na nagiging hadlang para sa mga tao na magpa-screen or magpa-check up, magpa-monitor. Ngayon, ako bilang stage 4 breast cancer, nagsimula sa stage 1 in less than a year. Nagpapasalamat ako dahil yung biyaya ng Diyos is really abounding, di ba? So, sa kabila ng mga takot na naramdaman ko, natutunan ko kung paano malalampasan lahat to. So, lalo na para sa inyo ngayon na nandito, if in any case you would be diagnosed as malignant, I would encourage you for all these. Number 1, yung relationship kay God. Kasi yun lang yung baon natin. Sasabihin ng marami, kapit ka lang sa Diyos. Wala ka talagang ibang kakapitan. Sometimes even if you have money or resources, di ba? Yung relationship kay God, yung pagtitiwala na hawak ng Diyos ang buhay natin. Sabi nga namin, not because we have cancer, kami ang mauuna. Sometimes people just die in their sleep, di ba? We are even more blessed na we get a chance to live and then to share this knowledge to others so that they can also take care of themselves, also for their family. Yun. So, yung paniniwala namin na ang Diyos ay kasama namin, yun ang tumulong sa amin, sa mga pamilya ko at mga anak, para patuloy na lumaban. Although, aaminin ko, merong mga times na manghihina ka at yung parang, Lord, parang, wag na lang, okay na ako, parang gano'n. Pero hindi. You have to continue fighting. Sabi naman ni Lord, that's 2 Chronicles 7:14, kung ang bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at papagalingin ko ang kanilang lupain. Ito yung verse na pinanghahawakan namin. We humble ourselves to God, we pray, we seek His face, we turn away from our sins, and we keep on praying. Okay, so that's number 1, faith in God. Number 2, pagkakaisa ng pamilya. Napakahalaga po na yung buong pamilya, nandun yung suporta. Okay? Mahirap para sa mga asawa, sa mga anak, paano ko ipaprocess yun na may cancer ang isang miyembro ng pamilya. But the open communication, honesty, and like the willingness to help, to contribute in what they can, malaking bagay po yun sa may sakit. At binibigyan din po namin halaga yung caregiver. Hindi lang po yung may sakit ang mahalaga dito. Nagbibigay ng alaga, di nagpa-provide for the medicines, the breadwinner. Malaking bagay po sila, yung contribution nila. So we appreciate them. Number 3, yung medical team. Kailangan mapagkakatiwalaan mo yung medical team mo. You can easily parang consult them. At saka syempre yung hospital natin na kaabot kaya at may mga facilities that can help us. And then number 4, yung mga financial institute of financial ways kung paano tayo
makakaagapay sa gastusin ng chemotherapy or ng gamutan. We have PhilHealth, we have DSWD, we have PCSO, we have CSWD and many more. At meron tayong mga projects ng government hospitals natin, like Malasakit, the CAF that Doktora mentioned earlier. Marami na pong ways. Huwag po kayong matakot. Andito po kami para din po, I Can Serve is also doing the seminars and workshops para po ma-inform, ma-educate ang mga pasyente na may mga paraan para po makapagpagamot tayo. Mahal, yes, pero maraming paraan. Huwag po kayong matatakot. Okay. And then, yung isa pa, yung physical side effects. Yun, natatakot tayo na manghihina, o ito, kalbo, tumubo na yan 1 inch and more, pero I had to shave it again. Pero tumutubo pabalik. Mag-iiba ng kulay, nangingitim, mga ganyan, nanghihina, pero nalalampasan lahat. So, mga panlabas na pagbabago, kayang tabunan yan ng panloob natin. If we have the hope, the courage inside, this beauty will just come out. Okay? So, huwag tayong matakot doon. So, yung pagkakaroon din ng mga positibong tao sa paligid natin. Sabi, iwasan daw ang stress. Iwasan ng mga negative, iwasan ng mga source of problems. Choose your battles. Kailangan maging masayahin, maging positibo, maging hopeful every morning that we wake up. Maging excited tayo sa bawat umaga. So yun nga, ang pinaka-mahalaga over all this is yung relationship natin kay God. Kasi when you're alone, mag-isa ka na sa bahay, sa kwarto, Diyos na lang ang makakaintindi sa'yo. Siya na lang ang makikinig sa'yo. Not all people will always be there, but the Lord will never leave you and will never forsake you. He has promised that, and He has been faithful. Although I have been progressing, I have progressed so fast, pero the Lord has been faithful from beginning to end. Kaya inaanyayahan ko po kayo na kung wala pa po kayong relasyon sa Panginoon, ngayon pa lang, huwag niyong hintayin magka-cancer, huwag niyong hintayin magkasakit sa puso, hypertension, or whatever. This is the encouragement that I am leaving you. Develop your relationship with God because He is knocking at the doors of your heart. Gusto niya magpakilala sa inyo, gusto niya magkaroon ng relasyon sa inyo. Hindi na kailangang hintayin pa na magkasakit at wala na tayong solusyon, saka tayo lalapit sa Kanya. So, yun lang po. Nagpapasalamat din na po ako sa government natin who's doing everything with the NICA law. Localized now, we're working on it, localizing it dito sa Baguio. Protection po yun sa ating mga cancer survivors for I Can Serve who's doing all these projects to support the survivors and to encourage people like us to do the screening para habang maaga. Yun po ang ating mahalagang tagubilin ngayon. Maagang deteksyon, mas madaling gamutan, mas magaang na gamutan, makakapagbigay ng malaking tsansa sa atin na makadanas ng malusog, malakas na katawan at mahabang buhay. Kaya, huwag po tayong matakot. Kasama niyo kami, kasama natin ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. We are all survivors and victorious in God. So magandang umaga muli. Dalagin ko ang pagpapala ng Diyos sa inyo lahat.